Happy Lord's Day, everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Kami po ay nagagalak na makasama kayo sa panambahan nating ito. Sa araw pong ito, patuloy nating itaas, dakilain at pasalamatan ng ating Diyos ng buhay sa grabe-grabeng pagpapala na patuloy niyang binubuo sa buhay natin. Sige po, sabayan natin ang awiting ito ng palakpak at tayo po'y magpuri sa ating Diyos. Ang buhay ko, grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Grabeng bless. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin pa? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabeng bless ang buhay ko. Sabihin mo, grabe, grabe, grabe yung pag-ibig mo. Sa ating Diyos, marami pang mararanasan natin. Grabe, grabe yung mararanasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. So muli, grabe, grabe, grabe yung pag-ibig mo. Grabe, grabe yung mararanasan ko. Sa pagising pa lang sa umaga, hanggang sa pagpapahinga. Grabe, grabe na ang buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin pa? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, grabe ka sa buhay ko. Kay sarap-sarap, kay sarap-sarap sa presensya mo. Nagbago ang lahat sa buhay ko. Jesus, anong hanapin pa? Nasa'yo lahat, Panginoon. Grabe, 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 grabe ka sa buhay ko. Ayan, patuloy po nating awitan ng ating Diyos ng papuri. Aking mamasdan ang kalawakan, hindi ko maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako'y pinili mo tinalagaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat.
katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Kung may pagsubok man o kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, di mo ako pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat! Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko nang purihin ka, buhay ko nang sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanaisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya, ako'y magsasaya, ako'y magsasaya sa piling mo. Ayan, patuloy po nating awitan ang ating Diyos sa pagtunay nga po na kapag ang Diyos ay nasa ating tabi, wala nang dahilan upang matakot, mangamba at mag-alinlangan pa. Dahil Siya ang ating kanlungan at kakampi sa anumang oras at hamon na dumating sa ating mga buhay. Tayo po ay sabay-sabay na umawit ng awiting pagsamba sa ating Diyos. Ikaw ang palagi kong kasama, kailan may di na kulang payapa sa yakap mo, Ama. Ikaw ang kapahingahan, tanging kailangan ka, tanging kailangan ka. Bakit ba
pagsubok di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Dumaan man sa pagsubok di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Dumaan man sa pagsubok di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Dumaan man sa pagsubok di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Dumaan man sa pagsubok di susuko. Ika'y nagwagi, O Diyos. Ika'y nagwagi, O Diyos. Ika'y nagwagi, O Diyos. Ako'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Iingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ako'y ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya, pagkat ang lakas ko'y nagmula sa'yo. Sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. Ingatan niya, hindi ako magkukulang. Purihin siya. Lakas ko'y nagmula sa'yo. Bakit ba ako matatakot kung pwede naman puri lang sa'yo. Aking namamit sa'yo inalay ang papuri at pagsamba sa iyong banal na pangalan ng aking Ama. Ang lakas ko'y nagmula sa'yo. Bakit ba? Kaya bakit ba ako matatakot kung Ikaw, O Diyos, ang aking kagabay? You are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number 0912-7327627. God bless you bountifully.
po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Alam ko po ang gawa ito yung maabot sa iba't ibang dako ng mundo. Sa mga kapatid natin dyan sa Amerika, sa buhay nila Brother Dante, sa kanyang family, kumusta po ang inyong family church diyan sa Carson, California. At sa iba pang panig ng mundo, sa Brunei, sa South Korea, alam ko po may mga kapatiran tayong sumusubaybay sa ating gawain. At welcome din po sa ating mga kapatiran sa ating on-site celebration. Ang mensahe ito ay para sa ating lahat at sa mga baguhang nakikinig ngayon. My topic is entitled, I want to serve God, but I don't have time. Gusto ko maglingkod sa Diyos, kaya lang wala akong panahon. Kumusta ang ating mga puso ngayon, mga kapatid, mga kaibigan? Kumusta ang ating mga puso? Marami sa atin ang nagsasabi, Lord, I want to serve you. I really do. But I just don't have time. In this busy, fast-paced world, we are juggling work, school, family, social life, and so much responsibilities. Tapos, gusto mo pang maglingkod sa Diyos? Paano pa? Wala kang ang oras sa sarili mo. But let me ask you this question. Is it really that we don't have time? Or we are just not making time? Talaga bang wala kang oras? O hindi mo lang binibigyan ng oras? Gusto ko ipaunawa sa ating lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Service is not about availability. It's about priority. In Matthew 6:33, sabi ng Bible, but seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Binabaliktad natin yung formula. We often reverse the formula. Binabaliktad natin yung binibigay ng Diyos na utos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang una nating nagiging priority, trabaho, opisina, pera, bills, deadlines, events, hanap buhay. Then, kung may matira, saka tayo maglilingkod sa Diyos. But God is not asking for your leftovers. Kapatid, kaibigan, ayaw ng Diyos ng tira-tirang oras. Ayaw ng Panginoon ng tira-tirang lakas at panahon mo. He is not asking for leftovers. He is asking to be first. Gusto ng Panginoon siya yung una. Not because He is selfish, but because He knows what is best for you. Hindi madamot ang Panginoon, kaya lang alam ng Diyos kung ano yung best para sa iyo. Siya yung best para sa iyo. Siya ang unahin mo. Hindi niya sinabing huwag ka nang magtrabaho. Pero ang sinasabi niya, unahin mo muna ako, anak, at ako ang bahala sa ibang bagay. Kung gusto talaga natin maglingkod sa Diyos, we must learn to rearrange our lives around Him. Not just fit Him into our schedules. Hindi yung sinisingit mo lang si Lord sa schedule mo. Magbigay ka talaga ng kwalidad, quality time, quality schedule for Him. Service is not about availability, it's all about priority. Kung si Lord ang priority mo, siya yung uunahin mo bago yung trabaho mo. Itong nakakalungkot sa atin, di ka nga maka-absent sa trabaho mo. Pero madalas absent ka sa church. Kakahiya kay Lord, kapatid. Pangalawa, serving God is not about full-time ministry. It's about full-time faithfulness. Sometimes we say, wala akong time kasi hindi naman ako full-time worker sa church.
But serving God is not limited to church work. You can serve God sa bahay, sa opisina, sa eskwela, sa social media, sa negosyo. You can serve God in your ordinary life by doing the extraordinary with faithfulness. When you show kindness to your co-worker, you serve God. When you pray for a friend instead of gossiping, you serve God. When you raise your children in the ways of the Lord, you serve God. When you do your job with integrity, you are representing Christ. In Colossians 3:23-24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Hindi mo kailangang nasa entablado ka para maglingkod. Baka sa cubicle mo, sa opisina mo, doon ka ginagamit ng Diyos. Maging tapat ka kay Lord. Baka sa tahanan mo, sa online platforms mo, sa kalsada, sa tricycle, sa palengke, mission field mo yan. I-honor mo si Lord sa ginagawa mo. I-honor mo si Lord sa harapan ng mga tao. Pangatlo, time is a gift and we are stewards of it. Ang oras natin, regalo ng Diyos. Dapat maging mabuting katiwala tayo sa oras na ibinigay sa atin ng Panginoon. In Ephesians 5:15-16, be very careful then how you live, not as unwise, but as wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Mga kapatid, mga kaibigan, time is like money. Ang oras ay kagaya ng pera. We spend it. The question is, where? Saan mo ba ini-spend yung oras mo? We say, I don't have time, but ilang oras tayo sa social media bawat araw? Nakakailang oras ka sa cellphone? And you say you don't have time for God? You don't have time for the church? Nakakailang oras ka sa Netflix episodes? Na natatapos kada linggo? Ilang beses ka nag-i-scroll ng walang saysay sa cellphone mo? Ilang joyride na ang nasa samahan mo? Ilang mga activities sa labas yung nasasamahan mo? And yet we say we don't have time. Hindi ito panghuhusga, kaibigan, kapatid, kundi isang paalala. Time is not the problem. Priorities are. Yan ang problema, kapatid, yung oras. Priorities ang problema. Kung mahalaga sa iyo ang isang bagay, you will make time for it. Kapag mahalaga sa iyo ang isang bagay, magbibigay ka ng panahon. Kung merong emergency ang mahal mo sa buhay, iiwan mo lahat, hindi ba? Kasi mahal mo sila. Iiwanan mo ang trabaho mo, iiwanan mo ang ginagawa mo sa opisina, tatakbo ka ng hospital dahil nandun yung mahal mo sa buhay. Nagbibigay ka ng time kasi mahal mo, mahalaga sila sa iyo. How about God? Paano si Lord? Will you make time for Him? Kaya mo bang magbigay ng oras sa ating Panginoon? Do you give a priority time, a quality time to worship God in the church? Do you give a quality time to attend Sunday celebration, Sunday worship in the church? Sabi ng Hebreo 10:25, huwag niyong kaliligtaan ang pagdalo sa pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip pagpalakasan kayo ng loob sa isa't isa, yamang nababatid ninyo na nalalapit ng pagdating ng Panginoon. Do not forsake the assembly. Bakit bihira ka makita sa church? Pero lagi kang araw-araw nasa trabaho, nasa hanap buhay. Minsan sa isang linggo lang ang gawain. Di pa natin na-perfect. Di natin priority ang Lord.
Hindi natin priority ang ating Panginoon. Isip-isip tayo mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, hindi problema ang oras. Priority ang tupagin natin. Si Lord, bigyan natin ng panahon. Do we give time to pray? Do we give time magbuklat ng Biblia? Sa totoo lang, kapatid, kapag ang Diyos ang pinakamamahal mo, sa Kanya mo paiikutin ang buhay mo. Do we give time for discipleship? Kaya nga sabi ng isang man of God, ang daming demon na dapat nating palayasin sa ating buhay. Ang daming demon sa mga Kristiyano dapat palayasin. Di mo na ako a-attend, di mo na ako magsisimbahay, di mo na ako magdi-discipleship, di mo na ako mag-church, di mo na ako magpapagamit, di mo na ako magpa-practice, di mo na ako magsi-cell group. Ang daming demons na dapat palayasin natin sa ating buhay. Priority, kapatid. Gawin nating priority ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pang-apat, God can multiply what you surrendered to Him. Kayang i-multiply ng Diyos anumang bagay na isusuko natin sa Kanya. Remember the story of the boy with 5 loaves of bread and 2 fishes in John chapter 6? Yung batang naghandog ng 5 tinapay at 2 isda. Hindi sapat yung tinapay at isdang yun sa dami ng kakain. Pero binigay niya kay Jesus. At anong ginawa ng Panginoon? Minultiply niya. Dumami ang tinapay, dumami ang isda. Dumami ang tinapay, dumami ang isda. Dumami ang tinapay, dumami ang isda. Ang lahat ay nabusog. Nagmultiply. Nung binigay ng bata yung 5 tinapay at 2 isda, minultiply ng Panginoon. Mga kaibigan, the same thing happens with our time. The same thing happens with your time. When you give your time to God, even just a few minutes of prayer, a simple act of kindness, an hour in the church, an hour in a cell group, in discipleship, a small service, God multiplies the impact far beyond what you can imagine. Little is much when God is in it. Kayang i-multiply ni Lord yung oras mo. Luluwag pa ang oras mo, kapatid, pag inuna mo ang Diyos. Panglima, the desire to serve comes from love, not obligation. Ulitin ko, kapatid, ang aking puntos. The desire to serve comes from love, not obligation. When you truly fall in love with Jesus, serving is no longer a burden. It becomes a joy. Kaya mga kapatid, siyasatin natin ating mga puso. Bakit ang iba, ang pagdalo sa gawain ay parang isang kabigatan? Bakit ang iba, ang pagpunta sa cell group ay isang pagsasayang ng oras? Parang isang obligasyong mabigat? Mga kapatid, ang paglilingkod, dapat ang pinagmumulan ng paglilingkod ay pagmamahal. Dahil pagmahal mo, hindi ito magiging obligasyon sa iyo. Hindi mo sasabihin wala kang time. Hindi mo sasabihin wala akong time. Ang sasabihin mo, anong pwede kong gawin para sa iyo, Panginoon? Anong pwede kong gawin para sa iyo? Not obligation. It comes from a heart that loves God. Just like a person in love. A person in love finds ways to spend time with their beloved. Those who truly love God make room for Him. Yung mga tunay nagmamahal sa Diyos, gumagawa ng paraan, gumagawa ng oras, gumagawa ng panahon para sa Diyos. Hindi pilit, kusang loob, masaya ang puso. Kaibigan, kapatid, if you have been telling God, I want to serve you, but I don't have time,
Maybe it's time to stop and reevaluate your life. Ang buhay ay maiksi. Hindi natin alam kung gaano pa katagal tayo dito sa mundo. But one thing is for sure, serving God will never be a waste of time. Serving God will never be a waste of time. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi pagsasayang ng oras, kapatid. It will shape your soul, it will bless others, and glorify the one who gave you life. Narito mga praktikal na hakbang na pwede natin gawin, kapatid. Start small. Ito yung mga praktikal na hakbang. Mga kaibigan, mga kapatid, start small. Commit to be in the Lord's house every Sunday. Kung anong araw may gawain, commit. Nandun ka lagi sa gawain. Kung anong araw may gawain, i-commit mong sarili mo doon. Offer 5 minutes of your day to God in prayer. Simulan mo sa 5 minuto na nanalangin ka bago ka lumabas ng bahay, bago ka bumangon sa iyong higaan, nagpipray ka. Commit to offer 5 minutes of your day to God in prayer. And another 5 minutes in reading your Bible every day. Small steps. 5 minutong panalangin, 5 minutong pagbabasa ng Biblia. Start small. Find someone to bless. Look around. Who can you serve today? Sino ba ang gusto mong i-bless ngayon? Sino ba ang gusto mong i-invite sa church? Sino ba ang gusto mong gawa ng mabuti? Who can you serve today? Your family, friends, strangers, classmates, office mate? And say yes to small opportunities. Be available even in little things. God honors your willingness. Yung handa kang maglingkod. Handa kang sunggaban yung opportunity na ma-honor ang ating Panginoon. Surrender your schedule. So kung mong schedule mo kay Lord, ask God to take control of your time and direct your steps. Siya ang mauna, kapatid. Siya ang mauna sa ating buhay. Manalangin tayo, Panginoon, maraming salamat sa paalala. Patawad kung masyado kaming naging busy para sa mga bagay na pansamantala. Turuan mo kaming mag-prioritize. Bigyan mo kami ng puso na handang maglingkod kahit sa simpleng paraan. Tulungan mo kaming ayusin ang aming oras. Lord, gamitin mo kami sa trabaho, sa bahay, sa araw-araw naming buhay. Nais ka naming paglingkuran, hindi bukas, kundi ngayon. We're willing to give our time to you. May panahon kami mag-worship sa iyo. May panahon kami, Panginoon, sambahin ka, ipahayag at takilaan ang pangalan mo. In Jesus' name, we pray. Amen and amen. Palakpakan natin ating Panginoon, magsitayo, at itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumaating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kaloob at malakas sa pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumalay sa iyo at sa iyong sambayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang buong lingkong darating at ang kapayapaan niya maghari sa atin. Tanggapin natin lahat ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi na, Amen. Happy Lord's Day. Happy Lord's Day.